Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Natin yung speech sa proclamation ni Marcos kanina sa proclamation ng Alyansa Bagong Pilipinas. Oh, tingnan natin, okay? Tingnan natin kung may laman ng utak ni Marcos. Okay, ito na. Parang mahirap makapaniwala Sa alin? na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit Marcos, adik ka ba? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Ang pakabilis daw ng 3 taon na akala nila ay napakatagal. Hindi ko maintindihan. Ano ibig sabihin mo nun? Tumagal lang 3 taon sa'yo o bumilis yung 3 taon sa'yo? Ha? Minsan talaga ito si Marcos pag nagsalita. Pero as Marcos speaks, pakinggan ninyo yung crowd. Nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang alin? Ang aming national campaign. Ayan na. Kagaya ng dati dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Ayun, may yumaman ba dyan sa Ilocos Norte? Ilang percentage ang yumaman dyan? O yung mga kamag-anak mo lang ang yumaman dyan sa Ilocos Norte? Tanong, Marcos, kilalang kilala ang Ilocos Norte sa apelyidong Marcos. Kamusta ang droga sa Ilocos Norte? Tanong lang naman. Kamusta ang infrastructure sa tagal nyong namumuno sa Ilocos Norte, Marcos? Kamusta dyan? Kamusta ang negosyo dyan sa Ilocos Norte o kayo lang ang may negosyo? Kamusta ang sugalan dyan, weteng, sabong, etc.? Naku, Marcos. Doon sa mga nakakaalam na mga taga-Ilocos o may mga kaibigan sa Ilocos, ipakilagay nyo dyan, ha? Kamusta ang Ilocos Norte ni Marcos? Andito po ang aming ipinagmamalaki. Sino ang pinagmamalaki mo? Mga kandidato para sa Senado. Ngunit ano? Bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,000... Teka muna, Marcos. Naguguluhan ako sa panga mo eh. Pag nag-i-speech ka, iluha mo yung... Ikaw ba yung may bubble gum? Ha? Ang likot kasi nagaganon-ganon ako eh, oh. Hindi, kasi magagalit yung daddy ko. Ayaw ng daddy ko yung ad hominem eh. Hindi ad hominem kasi nagugulo. Kayo ba hindi nagugulo? Kasi nag-i-speech... isipin nyo ako nagsasalita ganyan ako ng ganyan. Di ba pangit? Lalo presidente ka. Oh, gusto nyo, itry ko. Magsasalita ako ngayon pag ganon. Kaya lang, baka magsialisan kayo pag ganon ako magsalita eh. 200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo.
Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Yun! Pinagmamalaki na yun. Kumpleto ang senador nila, 12. Ang senador nila at hanggang sa pinakamaliit na bayan daw ng bansang Pilipinas. Yun na, accomplishment na yon, Marcos, dahil kumpleto kayo. Ipapaliwanag ko bakit kayo kumpleto. Ha? Huwag na tayo maglokohan, derechahan tayo. This is midterm election. Lahat po ng midterm election, malakas ang pagsanib ng mga tao, ng mga politiko doon sa partido ng presidente. Bakit? Nasa kanila makinarya, nasa kanila ang pera, nasa kanila ang power, nasa kanila ang posisyon, nasa kanila ng lahat. That is midterm election. Ay wag po sana nating niloloko taong bayan. But it doesn't mean na dapat pinagmamalaki yun. Eh paano kung kompleto nga kayo? Yung isa dyan, mangga. Halimbawa lang ha. Yung isa dyan, balimbing. Oh, yung hindi, daming balimbing eh. Oh, yung isa dyan, nag-TNT sa US. Oh, halimbawa, ganun lang. Oh, yung isa dyan, magnanakaw. Oh, yung isa dyan, katulad mo, pag ganun-ganon ng bibig, nalilito na ako. Oh, okay yun? Basta makumpleto? Hindi. Quality tayo. Kahit 3 lang. O, halimbawa, 3 lang ang partido mo. Pero kasing gagaling ni Pastor Kibuloy, kasing gagaling ni PRRD, kasing gagaling ni BP Sara, doon na ako. Kaysa sa 12 na dati ng politiko na hindi naman naayos ang bansang Pilipinas. Anong bagong Pilipinas? Puro luma yung kandidato mo. Naayos ba tayo ng mga yan? Sinong nakaayos dyan sa mga yan? Sino sa kanila ang naayos nila ang kanilang syudad at nabawas ang droga? At hindi pangkaraniwan ang bakit? mga aming kandidato. Ay, bakit? Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Ano? Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban. Hindi naman kami kumukuha ng miyembro eh. Ay sila nga nagsisiksikan kay PRRD. Marcos, ikaw nga, balita ko, nakipagsiksikan ka pa kay PRRD. Na ikaw ang gawing vice? Totoong Marcos. At ang kumakalat na balita, ayaw ni PRRD sa'yo. Bakit? Adik ka raw. Yun ang sabi. Yun ang kumakalat na balita. Kaya tatanungin kita, totoo ba yun? Diba tinanggihan ka? Ayaw talaga sa'yo ni PRRD. Hindi mo napansin? Isipin mo yung anak niya, tumakbo na as vice president mo ni hindi ka inendorso. Buti pa nga yung kamay ni Banat Bay tinaas eh. Ikaw nagpapataas ka ng kamay, hindi itinaas. Totoo o totoo, mamili ka. Yan ang totoo dyan. Sila nakikipagsiksikan, hindi na hirap makakuha ng miyembro. Namimili ng miyembro. Aanihin mo, 12 nga, adik naman. Ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Yun nga ang masakit nun, Marcos. Hindi ko sinasabing adik yung mga yan, ha? Ulitin ko, baka ma-misinterpret tayo. Ang sa akin ito, ang tagal na nagsiservisyo, Marcos. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ang bansang Pilipinas. Pinanganak ako, mas hirap na ang bansang Pilipinas. Ilang taon na ako, mahirap pa rin ang bansang Pilipinas. Sa katunayan, pahirap ng pahirap. Marcos, Japanese ka ba? Teka muna, ba't nawawala na yung mata mo? Hindi, napansin ko lang, na-distract kasi ako, parang nakapikit na eh. At sabihin ko sa inyo, pahirap tayo. Yung OFW ba natin nababawasan dahil nagkakaroon ng trabaho sa Pilipinas? Hindi. Nadadagdagan. Bakit? Walang trabaho dito eh.
Taas ipagmamalaki mo, dati na nanilbihan niya mga yan. Kung ako, presidente at ganyan ang partido ko, hindi ko ipagmamalaking datihan na sila. Mas gusto ko pang ipagmalaki yung bago. Na dati nang may ginagawa, kaysa ipagmamalaki ko yung datihan na hindi naman tayo naayos. Buang ka ba? Bakit pinagmamalaki mo yung pangit? Alam mo, hindi ko maintindihan ang thinking nito si Mar. Anong kapag malaki-malaki sa may mga pangalang politiko na hindi naman naayos ng Pilipinas? Yang nga malalaking pangalan ang nagnanakaw sa bansang Pilipinas kaya tayo hirap na hirap. Hindi ko sinasabing sila. Pero sino sa kanila ang nakapagbago ng Pilipinas? Kasi iboboto na dito lapid. Gusto mo iboto na naman natin? Amy Marcos, anong gusto mo iboto na naman natin? Anong nagawa niyan? Di ba? Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Magdroga, ay. Di tulad ng iba, amput lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Ay, ganon. Palakpakan. Buo kayo. Marcos, sinabi mo na yan. Ano ang pangako nyo nung tumatakbo ka? Anong pangako mo? Kasi pinagmamalaki mo, buo kayo eh. Alam mo yung broken family. Ganyan pa sinasabi mo, buo kayo pero hindi. Huwag tayo maglokohan, Marcos. Anong pangako mo nung eleksyon? Uniteam. Dalawa lang ang pangako mo, uniteam tsaka pagkakaisa. United ba kayo? Bilang ama ng bansang Pilipinas, dahil ikaw ang presidente, ikaw ang leader that you see to it na yung pinangako mo na uniteam, unity, magagawa, nangyari ba? Hindi. Buwag. Ngayon, kayo naglalaban. Pangalawa, yung pagkakaisa. Bilang ama ng bansang Pilipinas, na panindigan. Kasi para kang ama ng pamilya, dapat pag may binitawan ka, magunaw na ang mundo pag may binitawan ka sa anak mo, gagawin mo. Kahit balik-balik ta rin ang mundo, gagawin mo. Tanong, ginawa nyo ba yung pagkakaisa? Now you are telling us buo kayo. Ano na namang pambubudol yung sinasabi mo sa bansang Pilipinas? Ako, pupusta ako sa inyo. Mga kababayan, tingnan nyo lang ha, hindi ako tama. Hindi ako laging tama. Pero ito ako, pusta ako sa inyo. Etong mga ito, hindi magpapadrug test. Kaya nga, may mga, yan ang sigaw ng mga PDP, mga nagme-mensahe sa akin, mga PDP supporters. Coach, hamunin nyo ng hair follicle test to. At bukas, Thursday, a-attend ako. Kung makakausap ko si PRRD, a-attend ako ng proclamation ng PDP. Kung makakausap ko, isasuggest ko, hamunin niya mga yan ng hair follicle test. Pupusta ko, hindi sila papayag. Kasi baka mamaya meron diyang mga adik. Or kung hindi adik, takot magpa-drug test. Bakit? Dahil ayaw mo magpa-drug test, Marcos. Dahil takot ka magpa-drug test. Yun ang totoo niyan. Dahil takot ka magpa-hair follicle test, hindi lalaban yan for the sake na hindi ka ma-offend. Kasi isipin mo, nagpa-hair follicle test yung mga yan. Ikaw hindi. Kami nga pala. Okay? For your information. May nalakap kaming balita. Gusto ni Pastor Kibuloy magpa-hair follicle test kasama ang Banateros. Ako kahit araw-araw, walang problema. Basta kayo magbabayad. Sinasabi ko parati yan. Dahil hindi ako addict, never ako tumikim ng drugs. Alak, oo. Sigarilyo, oo. Pero nabibili naman yan sa kanto, kahit sa pulis ka bumili, pwede. Yung droga, hindi. Bawal yun. Oo.
Yossi lang, tsaka ano. Pero wala na. Ay, tagal na akong hindi nagsigarilyo. 2015 pa yung last stick ko. So, 10 years na. Pero drugs, since birth, wala. Ikaw, Marcos, kaya mo sabihin yun? Since birth, hindi ka nagdroga? Since birth, hindi ka nakatikim ng kahit na anong klaseng recreational drugs? Kaya kaya mo magpa-hair follicle test? Huwag mo i-compare yung alyansa ng bagong Pilipinas sa PDP. Dahil pag sinabi ni PRRD, magpa-drug test kayo lahat, pag may bumagsak sa inyo, tatanggalin ko. Pati ako magpapadrug test, kayang sabihin ni PRRD yan. Kayo, ikaw Marcos, kaya mo sabihin yan? Magpa-drug test kayo, pagka nag-positive kayo, tatanggalin ko kayo dito. Pati ako magpapadrug test. Kaya mo Marcos? Hindi, pustahan tayo, hindi mo kaya. Real talk lang po. Kaya Ang naman, gulo ng anong bunga. Ganong-ganon eh. Pag nag-i-speech, hindi nag-bebel gum. nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of... Ay, ang yabang. Sino pinaparinggan mo na bigyan lang ata ng suka? Sino pinaparinggan nito? Ha? Ang pinaparinggan mo ba si Castro? Kasi si Castro talagang parang pinabili lang ng suka, naging congresswoman eh. Pero excuse me ha. Alam mo yung binitawan nito ni Marcos na parang pinabili lang ng suka? Iyan ay salita ng isang... Ako pwede ko sabihin yan. Sa mga ordinaryong tao katulad ko, pwede yan. Pero bilang presidente, that is uncalled for. Presidente ka, magsasalita ka ng parang pinabili ng suka. Mata pobre ang presidente nyo. Mata pobre. Kasi ang mga yan, mga elitista, mga altas sa syudad, ang tingin nila, pagka hindi ang apelyido mo ay hindi mga traditional politicians, mga trapo na magnanakaw, tingin nila, mababang klase kayong lahi. Hindi nyo alam. Naninukluhod kayo sa Duterte. Hindi ka mananalo not because of Duterte. Dati, bago naging presidente si PRRD, kulelat pa nga siya sa survey. Yes, matunog ang Duterte pero hindi kasantunog na Marcos. And yet, nanalo. And yet, nagpupumilit ka. Kaya huwag kayo nangaapi ng taong bayan, ha? Huwag kayo nangaapi ng tao, Marcos. Kasi ang nagmamataas ay binababa ng Diyos at ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos. Kaya Marcos, ingat ka sa mga pinagsasabi mong yan. Kasi baka mamaya, nakakalimot ka, galing kayong Hawaii. Tinapon kayo doon. Ingat ka. Kasi alam mo, from palace to exile in just a split second, ingat ka. Kasi at the end of the day, Diyos lang ang may hawak ng ating kapalaran. Kaya ingat ka sa pang-aapi sa mga maliliit, ha, Marcos? Candidacy. Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Paano naging subok? Umasenso ba ang Pilipinas sa kanila? Baka kamo matagal. Ha? Hindi ibig sabihin matagal is quality. Tenure doesn't mean effective. Kung patagalan ng usapan, Marcos, isa ka sa pinakamatagal na politiko. Naayos mo ba? Yung panga mo nga, hindi mo maayos. Yung buhay mo nga, hindi mo maayos eh. Gandang record na pwedeng ipagmalaki. Anong gandang record? Anong nagandang record ni Aimee? Di ba? Yung mga, hindi mo alam, mga abogado yung sa PDP. Kanino? Kung kilatisin natin ng isa-isa,
napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At Ayan ka na naman sa pagbabago, Marcos. Bagong Pilipinas, pinangako. May nabago ba? Ano, ilang tulay ang nagawa? Yung ginawa nyo nga flood control project, giba-giba. Baha-baha tayo, Marcos. Magpakatotoo ka naman. Ang lakas mo talaga makabudol. Lakas mo makatoxic eh. Harap-harapang pangbubudol na yung ginagawa mong yan. Nakakaasar na. Pambira itong mama na to talaga. Wala ka ba talagang pakiram? Ikaw ba ano bang multivitamins ang tinitake mo? pag pinagsama kagaya nito, Oh. ang nangyari dito sa alyansa ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang Si Abalos ba kaya magpa-drug test? Sige, tuloy mo, tuloy. lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang Yun yung sinasabi ko matagal ng senador. Ano nang nagawa? Nabago buhay ng Pilipino? Hindi. Hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Lapid. Pinagbalaki mo pa yung mga yan, Marcos. Seriously, anong tinitake mo multivitamins? Maitake ko nga. Para mawalan ako ng hiya. Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Tolentino, nukno ka ng traidor yan. Mana sa'yo. Dikit yan kay PRRD, anong nangyari? Kung iniwan niya si PRRD na napakagaling dahil sa makinarya, ikaw pa kaya? After tatanda mo to Marcos, sabihin ko sa'yo, position and power magkaiba. Tingnan mo ang power ni PRRD. Kahit wala siya sa posisyon, nananatili. Bakit? Mahal ng taong bayan. Marcos, after mo mawala sa power, walang re-respeto sa yung politiko. After mawala mo sa posisyon pala, tingnan ko kung may power ka. Walang re-respeto sa yung politiko. Pagpasok na Nakabalik ka lang. Hindi ka nga makabalik-balik 36 years. Hindi ko makakalimutan yun. 1985 o 86 kayo natanggal. Nakabalik ka lang ng 22 because of Sara. Masakit, no? But that is reality. Hindi makakabalik ang Marcos kung hindi dahil sa Duterte. Kung hindi dahil kay Sara. Sa kangkungan ka ulit pupulutin, talo ka ulit Marcos. Ni hindi ka nanalo kay Lenny. Na even before the election, hindi ka umabot sa survey kay BP Sara. Masakit, pero totoo. pasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila. Alam nila ang trabaho, alam nila pangailangan ng Pilipino. Pero ang inaatupag, pamumulitika. Ulitin ko, bakit may nangyari ba sa Pilipinas? Ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Yan sabi ko, Abalos. Binay. Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Ito na, yan, Cayetano, Marcos. Ako, hindi ko alam kung anong nangyayari sa Cayetano. Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar.
kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok, at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, Kaya mo sabihan si Abalos magpa-drug test? DLG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Tatanungin kita ulit, Marcos. Ang alyansa ba ng Bagong Pilipinas ay handa o takot magpa-hair follicle test? Tayo mga kababayan, ha? Isigaw natin yun. Hindi, ako talaga, seriously, kung may pagkakataon makausap ko si PRRD sa Thursday, kasi baka magkita-kita, talagang tatanungin, isasuggest ko yun, hair follicle test, buong PDP. Nang sa ganon, mapilitan tong mga to. Ay kayo ba, gusto nyo ng adik na politiko? Hindi sa nagbibintang tayo. Pero responsibilidad natin mga Pilipino na itulak yung drug test na yan. Diba? Hindi dahil nasa batas. Kung hindi, para ipakita sa Pilipino na ikaw ay hindi adik. Simple lang naman. Magkano lang naman ang drug test? Huwag mong sabihin, Tito Soto, hindi ka magpapadrug test ngayon. Bakit? Nagpa-drug test kayo nun eh. Alam ko yan. Blinag ko yan eh. Nagpa-drug test ka rin, Lacson, di ba? Pati ikaw, Pacquiao, nagpa-drug test. Nung kalaban nyo sa bilang presidente, eto hindi nagpa-drug test. Bigla na lang may lumabas sa St. Luke's. Alam ko yung magic nyo nun. Remember, kaklase ko si Attorney Big. Huwag tayo maglokohan. Oh. Ang sa akin lang, eto. Baka ngayon ayaw nyo magpa-drug test. Hindi ko sinasabing mga adik kayo. Pero baka mamaya, bine-baby nyo yan si Marcos, kinukonsinti nyo dahil takot sa drug test. Magpa-drug test din kayo. Lacson, Tito Soto, Pacquiao. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa. Isa ka pa. Ikaw pa. Coming from you, ha? Hindi dada, pero gawa. Marcos, ano nangyayari sa iyo? Ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Di ba puro ka lang dada? Pumunta ka ng pumunta sa ibang bansa, Marcos. Sabi mo mag-uuwi ka ng proyekto dito't negosyo. Bagsak pa rin ang ekonomiya natin. May pumasok bang negosyante? May pangako kang 100,000 na babahay. Meron bang nabigyan ng bahay? Parang ako ka na 20 pesos na bigas. Magkano ang bigas ngayon? Hay ka ba? Sinong puro dada? Nangako ka ng unity. Nangako ka ng pagkakaisa. Nagkakaisa ba ang bansang Pilipinas? Kaya nga nagdududa ang mga Pilipino kung hay ka o ano eh. Kasi kung ano-ano pinagsasabi mo, takot ka pa magpa-hair follicle test. Ano iisipin nila? Pambira naman talaga tong tao na to. Ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Ano nangyari sa... ano nangyari sa probinsya? Ano nangyari sa probinsya ni Manang Aimee mo? Asensado ba? Kayang kumumpit sa Davao? Kamusta droga dyan? Ito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. Anong nagawa ni Lito Lapid? Anong nagawa niyan sa Senado?
Marcos, ano ka? Pero pansinin niyo yung crowd. Tahimik, di ba? Nilaglag siya ng mga taga Ilocos. Pag si PRRD nagsalita, buong mundo nakikinig. Pati yung crowd. Ganyan po si PRRD. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. Abalos. Alam mo walang pumapansin na dito? Grabe, daming pera nito, daming billboard. Wala to, hindi mananalo to si Abalos. Masyado lang pilingero. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto, ay naging vice mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang Sana magpa-drug test ka, Tito Soto, ha? sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Abogado pala si Abalos. Nangyari dyan. Nagbo-boxing, nakasalamin. Si Amy, nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, 2 ang tiga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensen. Si Erwin naman, lumaki sa Davao. Erwin, TNT. Ay, naku Marcos. Anyway, ayan na po tayo eh. Ayan na siya. At sabi ko nga, dito na tayo sa punto na we really have to decide. Ako talaga, una pa lang, hindi ako pabor sa mga vote straight na yan. Hindi ako pabor talaga dyan. Pero ngayon, ako sasabihin ko na sa inyo, ako'y nagsasuggest na vote straight PDP. Dahil talagang grabe. Grabe ang politika sa Pilipinas ngayon at talagang uubusin ng kontsabahang Marcos at Tamba ang resources ng Pilipinas. So, ito'y derechahan na po. Ang boto mo sa alyansa ay boto mo para kay Marcos at Tamba. Ikalat nyo po yan. Yan po ang isigaw natin sa ating mga kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, lahat sa ating social media, yan ang ilagay natin. At the same time, drug test. Hamunin natin itong mga to ng drug test. Or kung hindi, magpa-drug test ang PDP nang sa ganun, ay mahiya naman itong mga to kung duwag sa drug test. Ang vote straight PDP ay boto para kay PRRD at kay BP Sara.